And to God be the glory. Kaya ngayong umagang ito, yung isang tao na pag-uusapan natin ay isa siyang tinawag ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, tinawag ng Panginoon yan. Pero, okay, nung tinawag siya ng Panginoon, natakot siya at saka tumakbo siya. Okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So inaanyayahan ko ang lahat tumayo at media, sa Tagalog tayo. Ang topic natin ngayon is the book of Jonah, chapters 1, 2, 3, and 4. Pero basahin lang natin chapter 1 and we'll go along the following chapters doon sa pagtuturo at pag-aaral na natin na ginagawa. So kung nariyan na sa Tagalog, Jonah, mauna muna ang mga babae and then sunod ang mga lalaki, palit naman. Ayan. At mas maunawaan natin ito. So, mga babae ang odd and then mga lalaki ang mga even numbers. So, mga kababaihan, ready? 3, 2, 1. Mga lalaki, verse 2. Verse 3. Mga lalaki, verse 4. Verse 5. Mga kalalakihan. Ano kay mga kalalakihan, pinuntahan siya ng kapitan ng barko. Next verse. Next verse.
Verse 15. And verse 17, sabay-sabay po tayo. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas 3 araw, 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Panginoon, maraming salamat sa pagkabasa ng salita. Bless your servant, bless your people, Panginoon, and let the Holy Spirit be our great teacher in the very midst of us. All for your glory, in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po kayo. Amen? Palakpakan natin ang pagbasa ng... So, tingnan mo yung katabi mo. Amen? Amen? Hindi yan si Jonas. Okay? Pero makita natin na some way, somehow, we have Jonas in us. Because everybody, no, has the instinct to run. Meron tayong instinct. Yung natural tendencies natin na tayo ay tumakbo. Okay? Kapag natatakot tayo, tayo ay tumatakbo. Okay? So, kapag nahihirapan na tayo, ang tendency natin ay tumakbo at lumayo. Na kasi parang yun ang napakadaling solusyon para sa kalalagayan at sitwasyon natin. At some way, somehow along the way, tayo ay tumakbo na o mayroon na tayong tinakbuhan. Do you agree? Sige. Ayan, agree na lang kayo mamaya pag sinabi. Responsibility. Amen? Sometimes, sino rito yun na, na sobrang responsibility niyo, gusto niyo na lang takbuhan yung responsibilidad ninyo. Amen? Ano pa? Yung mga sakit, yung pain na nararanasan nyo, kung pwede lamang natakbuhan na lang yung nararamdaman natin, emosyonal, amen, na mga sakit, ay tatakbuhan na lang natin ang mga ito at hindi na natin ito haharapin. Ang isa pa na nais nating takbuhan is the total surrender of our life. Sometimes ayaw natin isuko yung ating mga sarili sa ating Panginoon. And isa rin sa mga hindi natin na madali na lang is yung forgiveness. Pilit natin inaayawan, nilalayuan, tinatakbuhan na tayo ay magpatawad. Isa pa is yung ating, at ang yung lingkod dito ay, I was once a runaway disciple, calling. Okay, kala ko nga sa Pilipinas, okay na ako nung napunta ng Italy. Ay natakbuhan ko na yung calling ko. Okay? Sometimes takot tayo doon sa calling natin. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ay tinatawag ng Panginoon ayon sa disenyo o yung design ng Panginoon. Pero tanong mo nga dyan, tumatakbo ka ba? Hindi, tingnan nyo ang reaction nyo at kayo ang magbaluta kung talagang... Si Brother Jerome, isang devotion niya, ay paborito niya si Jonah at talagang blessed na blessed siya dito. No? At nakita rin niya yung sarili niya that he was once a Jonah, a runaway prophet of the Lord. Kaya sabi po doon sa Jonah 1:1-3, nasabi ni, Now the word of the Lord came unto Jonah, Arise, go to Nineveh. But Jonah rose up to flee up Tarshish from the presence of the Lord. Sabi niya, punta ka doon sa Nineveh, sa kanan halimbawa, yung going to Nineveh. Si Jonah ay pumunta sa opposite direction, pumunta siya sa Tarshish. Yan ang naging kalalagayan ni Jonah. Sa halip na pumunta siya ng Nineveh at gawin ang iniutos ng Panginoon, pumunta siya sa Tarshish dahil nakita niya meron ng available boat dun. Hindi dahil malayo yung Nineveh, mas malayo actually yung pupuntahan niya, yung Tarshish Hindi yun ang dahilan. It wasn't because the journey was too difficult. Mas maganda yung daan na dadaanan supposedly papunta ng Nineveh. Pero hindi yun ang naging problema Ang naging problema ay tumakbo si Jonah because he did not want God to show mercy to people he believed did not deserve it. Kung bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh, kasi mga
yung mga Ninevites ay karatig lugar nila, no, na kung saan ini-invade sila at pinapatay yung lipi ni Jonah. Kaya marami siyang hatred, marami siyang sakit, at sabi niya siguro sa kanya sarili, of all the people and places, Lord, bakit ang mga taga Nineveh? So sa halip na siya ay pumunta going to Nineveh, siya ay pumunta going to Tarshish. Kaya yun po ang nangyari. At inadmit naman yan ni Jonah doon sa chapter 4, verse 2. Anak, pakilagay nga kung makikita natin dyan para makita rin ng congregation. I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness. Yan yun. Kilala ni Jonah ang Panginoon na maawain. Okay? Na compassionate at mapagpatawad. At alam niya na kapag dumako siya doon at ipinahayag ang mabuting balita, papatawarin ng Diyos ang mga taga Nineveh. At hindi siya natutuwa doon. He is very reluctant because of the history happened between the people of Nineveh and the people of Jonah. So meron siyang ganong kalalagayan. Kaya mga kapatid, na this story of Jonah reveals something powerful. Amen? God will pursue us even when we resist Him. At alam natin ang story nito, bata pa lamang alam na ang story nito, na ang Panginoon, makikita natin, He continue to pursue, Jonah, even when Jonah resisted Him. Kaya tatlong bagay na pag-usapan natin dito. Number 1, God pursues us in our rebellion. God pursues us in our rebellion. Some way, somehow, we became a rebel just like Jonah. Okay? Kaya makikita natin ito, narinig ni Jonah, sa Jonah 1, sabi niya, arise, go to Nineveh. Pero ang ginawa ni Jonah, instead of going to the east, he goes to the west. Instead of going to the right, he goes to the left. Yan po ang nangyari kay Jonah. Yan ang nangyari. Pumunta siya ng Joppa, down to the ship, down to Joppa, down to the ship, and then down into sleep. Nakakita natin, no? So nakakita siya, nandun paalis ang barko sa Joppa. So pumunta siya doon, pumunta siya doon sa barko at pumunta siya sa ilalim para matulog. Yun ang mga pangyayari. But Jonah went down to Joppa sa verse 1, 3, and 5 and went down into it. Jonah was gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. Kita natin dito na, of course, nagkaroon na ng rebellion dito. From going to the other part, he goes to the other part. Kaya makita natin dito, sin already is in this place. Kaya makita natin dito kung bakit din niya, down to Joppa, down into the ship, down into the sleep. Alam niyo po, sin always moves downward. Tayo, pagka meron tayong ginagawa talaga na pababa ang epekto ng pagkakaroon ng disobedience. Pababa. Okay? So, anong nangyari doon? But the Lord, send a storm. Nagkaroon ng bagyo. But the Lord sent out a great wind into the sea and there was a mighty tempest in the sea. Jonah 1:4. Makikita natin dito that the storm was not evidence that God hated Jonah. Ito po, gusto natin dito na maunawaan na pinarating ng Diyos ang storm hindi dahil galit ang Panginoon kay Jonah. Sometimes akala natin, nagtatanong tayo, bakit dumarating sa atin yung mga sitwasyon, yung mga bagyo sa buhay natin. Minsan po dumadako sa atin mga kalalagayan sa isipan natin, nagalit ba ang Diyos sa atin? Pero dito makita natin na dito, ginawa ng Panginoon na dumating yung storm, that the storm was evidence that God refused to let Jonah go. Pero makita natin dito, ginamit ng Panginoon ang bagyo upang pigilan si Jonah dun sa naisin niyang gawin. Sometimes, inaalaw ng Panginoon yung kalalagayan at sitwasyon mo ngayon kasi ayaw kanyang mas masadlak sa kapahamakan.
Ginagamit niya yung mga matitinding sitwasyon sa buhay mo upang pigilan ka o upang maiwasan mo yung kapahamakan na naghihintay sa iyo. Sometimes storms are not distraction. Supposedly sa isang tingin, yung storm na yon parang distraction o makakasira. Pero hindi. Yun ay para protektahan kung ano ang meron kay Jonah. Yung calling na meron kay Jonah. Sometimes they are divine interruption. Napakaganda po nito kapag naunawaan natin that sometimes storm are used by God, amen, as divine interruption. Bakit? Kasi, napawala na tayo doon sa God's perfect will. Pumunta na tayo sa God's permissive will. Pero ayaw ng Panginoon na lumagpas pa tayo doon sa God's permissive will, which will lead us into destruction. Kaya, divine interruption. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, your storms in life are divine interruption. Amen? God loves Jonas too much to let him stay comfortable in rebellion. Napakaganda na ito. Inalaw ng Panginoon ang storm kasi nagiging komportable na si Jonah doon sa rebellion na ginagawa. At ayaw ng Diyos na manatili siya sa ganong kalalagayan. Ayaw rin ng Diyos sa atin kung bakit inaalaw yung mga difficult situations in life na maging comfort zone natin yung pagre-rebelde natin sa pagkatawag natin o yung pagtawag ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, makita din natin dito that the storm exposed what Jonah tried to hide. Okay? So makita natin dito, nagtaka. Mga professional sailors ang mga nandoon. Nakita natin sa Jonah 1:9-12. Seasoned sailors panic. Then Jonah sleeps. Then finally he confesses, "For I know that for my sake, this great tempest is upon you." So makita natin, dahil doon sa sitwasyon nito, napilitan na aminin ni Jonah, na siya yung, dahilan ng mga pangyayari na iyon. Kaya po mga kapatid, nawa ngayong umagang ito na makita natin that some people are exhausted because they are running from what God already told them to do. Sino nakakaramdam ng pagod dito? Pero sometimes napapagod tayo kasi tumatakbo tayo doon sa nais na ipagawa ng Panginoon. Sometimes we try to hide doon sa nais ng Panginoon. And in terms of hiding, in terms of running away, mas napapagod tayo. We are exhausted. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sunod na tayo kaysa mapagod pa tayo. Amen? So, yan po yan. So, ano pa ang naroon? Running may change your location, but it cannot silence God's voice. Sometimes gusto natin lumayo, mag-iba ng lugar. Pero alam natin, pwede lang tayong mag-iba ng location. Pero yung salita pa rin ng Panginoon, salita pa rin at ang boses ng Panginoon, kahit nasan lokasyon ka, kapag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka. Amen? Still, sasabihin niyan, Bioli, arise. Ayan. Estelita, arise. So tatawagin tayo. Makita natin dito na sa Psalms 139:7, whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence. Psalms 139:7, wala naman tayong mapagtataguan sa ating Panginoon kahit saan tayo pumunta. Hindi tayo makapagtatago. At nakita na natin ito sa buhay ni Jonah na kahit siya pumunta, amen, hindi niya napagtaguan ang Panginoon. Pero ang kagandahan dito, ang lesson na gusto kong iwan, God knows how to interrupt our rebellion with mercy. Ang Panginoon, makita natin dito, alam niya kung paano i-interrupt, putulin, yung pagre-rebelde natin na mayroong awa. Rebellion, matindi po yan kapag yung rebellion, alam nyo ba, equals niyan is witchcraft. Kaya matindi ho ang rebellion. At of course, napakalawak ng rebellion. Akala lang natin, yung rebellion, we have the much idea of rebellion because we have this leftists and rightists sa ating bansa. Pero ang kagandahan po, at gusto natin ma-focus to, God knows how to interrupt our rebellion with mercy. Number 2 na gusto natin mapagkita dito, God preserves us in our brokenness.
God preserves us in our brokenness. Makita natin ang story ni Jonah, okay? He was so broken. Okay? So, if you are broken today, amen, listen and listen well. The sailors throw Jonah into the sea. And immediately, the storm stops. Yan ang nangyari na. So, nung una, sabi niya, itapon niyo ako, pero agad ba nilang tinapon si Jonah? Hindi naman eh. Okay? Tinry pa nila na ma-save even si Jonah, pero wala silang magawa sapagkat kamay ng Panginoon yon. At meron talagang dapat mangyari sa buhay ni Jonah. Kaya at the end of the day, tinapon nila si Jonah at si Jonah ay napunta sa open sea. Kaya yun ang nangyari. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Yun yung last verse na binasa natin sa chapter 1. So dumating ang malaking isda at nilunon si Jonah. Kaya makikita natin dito, the fish was not merely judgment, it was preservation. Imagine mo, nasa open sea ka, at alam ko, sino ang mga taga-dagat dito, malapit sa dagat. Okay? At ang open sea, okay, wala na halos kayong makita doon. And then came a big fish, at ito po ay hindi ito judgment. Ito ay preservation. Why? And then after niya kinain ng isda, ano nangyari? Okay? Jonah should have drowned, sana. But grace prepared a rescue before Jonah even repented. Ito ang kagandahan sa Panginoon. Makita natin dito, hindi pa humihingi ng kapatawaran si Jonah, dumating na ang saklolo. Dumating na ang rescue. So dumating na ang isda, nasa kalagitnaan siya. Na makikita natin, open sea, pwede na siyang malunod doon nang itanapon sila. But came a great fish and swallowed Jonah as a rescue. Even Jonah, okay, hindi pa nagre-repent. Alam niyo, nangunguna parati ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron na agad tulang na ipinagkakaloob ang Panginoon, hindi pa natin hindi nga lang tayo sensitibo. Kaya makita natin sa pag-aaral natin na ito, na yung tulong na hinihingi natin sometimes nariyan na. Hindi lang natin makita o sometimes iba yung perspective natin dun sa tulong na nais natin. But in this case, no, kinain siya ng isda. Could you imagine noon na kayo ay, sino na ba natrap sa elevator dito? Wala pa naman. Okay? Salamat sa Panginoon, wala pa naman. So could you imagine that, solo kayo, napunta kayo doon, imagine nyo sa tiyan, sa belly ng isang malaking isda, syempre, okay, may liwanag ba doon? Meron bang ilaw doon? Syempre, madilim doon. 3 days of darkness doon sa 3 days, 3 nights, hindi mo na alam kasi nasa loob ka ng tiyan. So, napakadilim yon. No audience. Okay. No distractions. No control. So, it's all dark. So, dito makikita natin, dumating sa sitwasyon ni Jonah, okay, na wala na siyang audience, wala na mga taong nakapaligid sa kanya, wala na rin mga distractions sa kanya, at wala na siyang control. Sometimes kailangan natin dumating dito na we are out of control so that God control can be in our life. So yun po ang mga pangyayari. At dito, nung mapagtanto niya, dito pa lang siya nanalangin. Sa verse 2:1 ng chapter 2, verse 1 ng Jonah prayed unto the God, or to the Lord his God, out of the fish belly. And then some prayers are born only in broken places. Makikita natin dito na, pero nawa, wag naman parating ganun. Pero kadalasan, kapag tayo nasa very lowest and saddest moment and darkest moment in our life, doon talaga dumadako yung mataimtim na pananalangin natin, no? Pero yan ang nangyari kay Jonah. Prayers are born only in broken places. When we are broke, kadalasan, dyan tayo talagang masidhing dumadalangin, dumudulog sa ating Panginoon. Pero nawa, okay, maging encouragement sa atin na yung prayer is napakahalaga. Pero dito, in the very not so good situation, dumalangin siya. Amen? Dumalangin si Jonah. Salvation is of the Lord. Chapter 2, verse 9.
At alam niya na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Inacknowledge niya na anuman ang kalalagayan sitwasyon niya, na ang kaligtasan niya ay sa Panginoon lamang. And the Lord, okay, nagsalita sa verse 10, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. So nung dumalangin, kung dumalangin kayang mas maaga si Jonah, mas maaga kaya siyang But anyway, 3 days, 3 nights. But when he prayed, tumugon ang Panginoon, okay? At ibinuka ang bibig ng isda at napunta siya sa dry land. Kaya mga kapatid, no? Sometimes God allows uncomfortable season to restore our heart. Maunawaan natin dito that God, okay, wants restoration. And He allows even uncomfortable situation or allow uncomfortable seasons in our lives, in your life, para mapanumbalik yung puso natin sa Panginoon. Amen? Sino may mabigat na kalalagayan sitwasyon ngayon? Hear this message. God wants to restore your heart today. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. The place you thought would destroy you may become the place where God transforms you. Amen? Sino narito yung nakaranas na akala mo yung kalalagayan, sitwasyon mo na hindi maganda? Nakala mo yun na ang sisira, yun na ang end ng iyong buhay, yun na yung end ng iyong calling, yun na yung end ng iyong kinabukasan. Pero yun pala, okay, na yun ang matuloy na magbabago sa iyo. Yes, Lord. Kaya maganda parati yung caterpillar From caterpillar, pupunta siya sa cocoon. Parang makita natin doon, no movement, no, nakasabit lang. Pero makita niyo yung process doon, ang pangit tingnan nun At minsan kaya natatakutan pa natin yun. From caterpillar, pupunta siya, at natatakot tayo kasi nakasabit yun Pero, okay, through that process, nakala natin namatay na yung caterpillar with no movement. Pero pag dumating na yung season, bubuka yung cocoon, lalabas ang isang transformed caterpillar which we known as the beautiful butterfly. Kaya makikita natin dito, no? Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan butterfly. Hindi yan butterfly. Okay, hindi yan. Pero makita mo, kung bakit ganyan kaganda yan, tsaka kagwapo yan, okay? Kasi dumaan na yan sa mga pagsubok na mabibigat at na-transform na yan. Amen? Amen? Hindi ba kayo, mukhang hindi kayo convincing na maganda at tsaka gwapo ang mga katabi nyo. Dumaan na yan sa mga pagsubok, kaya na-transform na yan at pinanagumpay na ng Panginoon. Alam niyo po ito, sabi ko dito, what look like confinement may actually be mercy. Imagine niyo yung confinement, you are being isolated. Amen? Pero sometimes akala natin being isolated, parang pangit yun, yung you feel alone, parang ikaw na lang nag-iisa. Pero makita natin na pagka dumako tayo o dumaan tayo sa mga sitwasyon ng confinement or sometimes isolation, dito pala natin, o dapat nating mas makita yung mercy o yung habag, yung awa ng ating Panginoon. Amen? Makita natin na sa time ni Jonah, in time of his brokenness, doon sa loob ng tiyan ng malaking isda, it was a time of confinement and isolation, pero nakita niya yung mercy ng ating Panginoon doon. At nung maramdaman nga niya yon, amen, inadmit niya, Lord, you are my salvation. Kaya po sabi sa Psalms 119:67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Makita natin noon, no? Tayo noon doon. Tayo ay nagpa-gala-gala. Amen? Hindi natin alam minsan yung pupuntahan natin. Pero ngayon, nung nasumpungan tayo ng Panginoon, amen? Naunawaan natin ang Panginoon, we continually now to keep the Word of God inside of us. Sapagkat alam natin na always the Word of God, ay makikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Always makikita natin yung mercy na tinatawag
ng Panginoon. At pangatlong bagay na gusto ko pong ibigay sa inyo sa buhay ni Jonah, God shows mercy beyond our preference. God shows mercy beyond our preference. Ito po isang maganda at maging isang hamon sa atin ito. Binigyan ulit ng second chance ng Panginoon si Jonah. Our God is not only the God of second chances, but God of many chances. And Jonah got a second chance sa sitwasyong ito. God gave Jonah another opportunity, and on Jonah 3 verses 1-2 it says, "And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh." At sa pagkakataong ito, nag-obey na si Jonah. Pumunta na siya sa Nineveh. At ang kanyang preaching is about judgment. Ayan, nagpunta na siya. Judgment. Okay? Pero makita natin dito, unexpectedly, pumunta siya just for the sake ng pumunta siya. Galit siya sa mga taga Nineveh. Okay? He preached judgment. Mga makasalanan kayo. Ayan, tutupukin kayo ng galit ng Panginoon. Mga tipong ganyan yung mga preaching ni Jonah. Pero unexpectedly, sa halip na ang expected ni Jonah ay lalong lumayo ang mga tao dahil makita yung judgment ng Panginoon sa kanila. Ang nangyari, the king repented and the whole nation of Nineveh, pumunta into repentance. At unexpectedly, hindi kinatuwa ito ni Jonah. Hindi natuwa si Jonah sa nangyari na yon. Pumunta siya half-heartedly He preached judgment and unexpectedly, tumanggap yung mga taga Nineveh sa madalit sabi sa pangunguna ng kanilang hari. At yan ang nangyari. So the people of Nineveh, chapter 3, verse 5, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast. Even the king humbles himself. And then because of their repentance, sa Jonah 3:10, God saw their works and God repented of the evil that He had said that He would not do unto them, and He did it not. So yung judgment na supposedly ay papunta sa Nineveh, kasi mahabagin. At nagkatotoo nga yung alam ni Jonah, na mahabagin at maawain si Jonah. Ang Panginoon, na alam ni Jonah, kaya ayaw niyang pumunta. At ganun nga ang naganap. Hindi na bibigyan ng judgment ng Panginoon ang mga taga Nineveh. Pero natuwa ba talaga si Jonah sa mga pangyayaring ito? Kaya ang topic natin, God shows mercy beyond our what? Preference. Sometimes we have preference. Amen? Sometimes, dahil ganun ang kalalagayan at ang preference ni Jonah, Lord, sa iba na lang mo ako kasi sila ay malaki ang ginawa nilang mga kasalanan sa aming bayan. Winasak, sinira at pinatay nila ang aming mga sambahayan. At ang tingin natin, sometimes ganun din tayo. This is the attitude, holier than thou attitude na tinatawag. Sometimes, meron tayong mga preference, yung gusto nating maligtas, yun lang yung binabahaginan natin ng salita ng Panginoon. At yun sa tingin natin na hindi karapat-dapat, inilalayo natin ang salita ng Panginoon. Pero sa hapong ito, makikita natin yung sa mga susunod na pag-aaral natin dito, that God shows mercy beyond our preference. Hindi namimili ang ating Panginoon at hindi sa pamamagitan lamang ng ating kaisipan. Kaya makikita natin dito, nagkaroon ng diskurso si Jonah at ang Panginoon. Sapagkat nakita ng Panginoon, si Jonah galit. Jonah, are you angry? But Jonah becomes angry and then tinanong ng Panginoon, why? Because Jonah wanted justice for others and mercy for himself. Dahil ang gusto ni Jonah is maparusahan ang mga Nineveh. Sapagkat base nga dun sa history, hindi naging maganda ang ginawa nila. Ngunit, kay Jonah gusto niya makareceive ng mercy ng Panginoon, ngunit, ang gusto niya sa Nineveh ay justice. Yun ang kanyang preference, yun ang nais niya. Which is sometimes, ganun din tayo sa ating mga buhay, na nais natin makatanggap ng mercy ng Panginoon, pero gusto natin ibigay ang hatol sa ating mga kapwa.
Yan po ang nangyari. Pero tingnan natin paano sumagot ang ating Panginoon dito at paano ang nangyari dito. Jonah, okay, so pinreach niya, tumanggap, hindi na naparusahan ng mga Ninibe. Umalis si Jonah outside the city. So naglakad siya. Jonah sits outside the city prostrated. And then, merong ginawa ang Panginoon dito. So nagpadala siya ng halaman, a gourd. Okay? Tumubong bigla. Mainit doon sa Ninibe. So tumubong bigla, lumago, upang magkaroon ng lilim si Jonah. Ngunit, kung gaano rin kabilis na dumako ang merong pinadalang worm ang Panginoon na sumira naman, okay, doon sa halaman na yon at dumating ang hanging mainit at nalanta ang halaman na ito. Alam niyo ko po ano ang nangyari dito? Para makita ano talaga ang laman ng puso ni Jonah. Sometimes, inaalaw ng Panginoon ang mga bagay nito, makita natin dito, no? Binless siya. And then yung blessing, pinadala ng salot. And then nawalang tuluyan. Ganyan din tayo minsan Kumusta tayo kapag mayroong pagpapala? Amen? Pagka dumating ang salot doon sa pagpapalang pinadala ng Panginoon, at kapag tuluyang tinanggal ng Panginoon yung pagpapala, kumusta tayo? Dito makita natin, inalaw ng Panginoon ito at maging lesson din sa bawat ito, in-expose ng Diyos ang puso ni Jonah sa sitwasyong ito para ma-reveal na ano talaga yung laman ng puso ni Jonah. Amen? So ano ang nangyari dito? Finally, God asked, should not I spare Nineveh, the great city? Yan yung sa diskurso nila sa chapter 4, verse 1. And then, this real issue was never Jonah's location. It was Jonah's heart. Amen? Ang mali talaga dito, hindi dahil sa Nineveh. Amen? Ang maling lokasyon o dahil sa pinadala siya sa Nineveh. Ang talagang mali dito is yung puso ni Jonah. Na? Punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng dalamhati, punong-puno ng hindi pagpapatawad. Kaya meron siyang ganyan. Meron siyang reservation para sa mga tao para maligtas. Kaya makikita po natin dito na sometimes we celebrate grace for ourselves while resisting grace for others. Grace, alam naman natin, is an unmerited favor. We want grace. Sino ang ayaw ng grace dito? We all want grace. Pero kapag tayo ang nasaktan, kapag tayo ang naging parte, no? Okay? At tayo ang nasaktan, at tayo ang nag-aarabyadong parte, ang gusto natin, justice para sa tao na yon, at ayaw natin ibigay ang grace na natanggap din natin. Kaya po mga kapatid, pero ang gospel, tinuturuan po tayo na hindi po ganon. The gospel reminds us, Romans 3:23, that for all have sinned and come short of the glory of God. Sometimes, yung holier than thou attitude, ito yung pumapasok. Dahil ikaw ang naapi, dahil ikaw ang nasaktan, dahil ikaw ang nagawa ng masama, you want to apply justice do sa tao na nakapanakit sa'yo. And ikaw, gusto mo makatanggap lang ng grace. Pero lahat tayo, hindi tayo lahat nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay nagkamali, at patuloy tayo na nagkakamali as we continue to live here on earth. Kaya kailangan ng bawat isa sa atin grace. So then, if we want grace, then we should also give grace to other people. Ayan po ang nangyari diyan. Kaya po, sinasabi dito, no, Romans 5:8, makikita natin dito that God commended His love towards us in that while we were yet sinners, God, Jesus Christ, died for us. Hindi namatay si Kristo para lang sa iyo. Hindi namatay si Kristo para lang sa akin at para lang sa atin. Hindi dahil namatay si Kristo dahil matuwid na tayo. Namatay si Kristo even nung tayo ay makasalanan pa. Kaya lahat tayo ay bunga lamang ng biyaya at awa ng ating Panginoon. Amen? Kaya napakaganda po ito na mapagnilay-nilayan natin, none of us deserve mercy.
And let me explain a little bit about mercy. None of us deserve mercy. Ano ba ang mercy? Mercy is not receiving the punishment you do deserve. Ang mercy, okay, is you have to be punished, amen, pero hindi ka napapunish. Okay, wag na. Tagalogin natin, medyo hindi maganda yung rhyming. Na dapat ikaw ay maparusahan, ngunit hindi ka napaparusahan. Yun ang ibig sabihin ng mercy. Okay? Ang mercy withholds penalty. Supposedly, you are guilty and receive penalty, pero sa mercy ng Panginoon, it withholds the penalty na dapat ay sa atin. At sa madalit sabi, it is not getting what you deserve. We are all sinful. Okay? Supposedly, dapat tayo yung mapako sa krus. But the mercy of God, okay, so yun dapat talaga yung deserve natin eh. Tayo ang mapako sa krus, pero napako ba tayo sa krus? Hindi. Yun naman, ang napako sa krus, because of the mercy of God, walang iba kundi si Kristo Jesus. And then, that is what makes it grace. Now, no, we don't deserve mercy. Pero, hindi na nga natin deserve yung mercy, pero ibinigyan pa tayo ng grace. Grace is unmerited favor na tinatawag. Okay? At ang ibig sabihin nito, yung unearned favor na tinatawag. So, ang ibig sabihin naman nito, receiving a gift or blessing you do not deserve. Or it is getting something you don't deserve. Okay? Kanina, supposedly, paparusahan tayo, hindi tayo pinarusahan. Ang grace naman, okay, dapat hindi tayo makakatanggap naman tayo ng mabuting bagay o kaloob. Yun po ang mercy, yun po ang grace. Kaya dito, makita natin sa pag-aaral natin dito na lahat tayo, we need mercy of God. We need the grace of God. Amen? At naririto lang tayo because of the mercy and the grace of God. And that is the finished work of Jesus Christ. Kaya po makikita natin dito na sa Matthew 12:44, as Jonas, binanggit ni Jesus Christ, makita natin dito, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Makikita natin dito that Jonah spent 3 days in darkness because of disobedience. Makita natin dito, yung parallelism patungo kay Kristo. 3 days, 3 nights, pareho sila. Pero makita natin yung difference ni Jonah at ni Jesus Christ. Si Jonah spent 3 days in darkness because of what? Disobedience. Jesus spent 3 days in the grave because of what? Perfect obedience. Napako siya. Okay, namatay siya 3 araw, 3 gabi dahil dun sa pagsunod para sa redemption na tinatawag. Amen? Disobedience versus perfect obedience. And then Jonah ran from his enemy. Tumakbo siya doon sa mga tinuturing niyang kaaway na mga taga-Ninive. Pero si Jesus Christ died for his enemies. Amen? Tumakbo siya kasi ayaw niyang maligtas, ayaw niyang makarinig na mabuting balita. Pero si Jesus Christ, pinuntahan niya yung kanyang mga kaaway. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? So yan po yan sinasabi. So Jonah reluctantly, preached repentance. But Jesus Christ willingly brought salvation. Makikita natin to reluctantly. He preached repentance. Mag-isip kayo kung hindi, darating ang paghukom ng Panginoon sa inyo. Ayan? Pero si Jesus Christ, He Himself willingly brought salvation. Kasi kung makikita natin, God surrendered Himself para doon sa pangyayari. For the Son of Man is come to seek and to save, which was lost, sabi po ng Luke 19:10. Kaya, sa pag-aaral natin ngayon, amen, the very focus of every preaching is teaching is Jesus Christ. In this situation, Jesus Christ is the greater Jonah. Sumunod si Jonah, pero half-heartedly, reluctantly, but Jesus Christ, with perfect submission and obedience, He brought salvation to humankind. Amen? Kaya tayo bungay noon
noong kaligtasan na hatid ng ating Panginoon. Kaya po, through Christ, God still pursues runaway hearts today. Amen? Sino rito yung may mga puso pa na nais tumakbo sa paglilingkod at sa calling ng Panginoon today? Amen? Ang magandang balita, amen, hindi tayo titigilan ng Panginoon. Hindi tayo tatantanan ng Panginoon. Kapag ka tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. Sapagkat hindi natin siya pinili, ngunit pinili niya tayo. Kaya sa umagang ito, ngayong hapon na ito, as our conclusion, babalikan lang natin. Jonah ran to a ship. Tumakbo siya. Pero God meet him there. So pumunta ka. Ibig sabihin, pumunta siya doon sa barko, pero sinundan pa rin siya. Kinatagpo pa rin siya ng Panginoon doon. Jonah sank into the sea, pero dumako pa rin ang Panginoon doon sa dagat. Ano man ang kalalagayan at sitwasyon mo, katatagpuin ka ng Panginoon. Jonah sat in darkness. God met him there. Okay? Naupo siya doon 3 gabi. Amen? Pero kasama niya pa rin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, and the same God still pursues people today. Maaari na gusto na nating tumakbo sa ating calling. Sino napapagod na? Amen? Napapagod na sa calling. Kaya maganda kanina yung devotion ni Brother Jeff Ronquillo. Sometimes napapagod tayo sa ating calling. Pero na-emphasize ulit ni Pastor Chris nung tumayo siya. Sabi niya gano'n sabi niya, kung servant nga tayo, at yun ang mindset natin, wala tayong karapatang mapagod sapagkat servant nga tayo. And kung maitatama lamang natin yung mindset natin, hindi tayo magkakaroon ng dahilan, okay, para takbuhan natin yung ating pagkatawag. Okay? Yung pagsuko natin sa Panginoon. Amen. Yung ating repentance, yung ating purpose, tumatakbo pa rin ba tayo sa hapong ito? O hanggang ngayon ito? Nawa, ito yung maging hamon sa atin na anuman yung kalalagayan at sitwasyon mo. Amen? God will meet you there. Amen? Kayang-kaya niyang abutin. Because He is 100% God and He becomes 100% man, naranasan niya ang lahat, kaya kaya kanyang abutin sa lahat ng kalalagayan at sitwasyon mo. Gano'n ka man kabilis tumakbo dahil tayo ay nasa lahi ni Andres Bonifacio, matapang na tao, mabilis tumakbo, pero mas mabilis pa rin ang Diyos na pero ang biyaya, but God's grace runs further and faster. Amen? Yun po ang katotohanan. Sabi nga, Romans 5:20, where sin abounded, grace did much more abound. Amen? And because the story of Jonah is ultimately not about a fish. Okay? Amen? So inaiyahan ko ang worship team to play a background song. Makita natin na sometimes napapokus tayo dun sa malaking isda kay Jonah. Okay? Pero it's not, the story is not about the fish or hindi po lahat dapat doon umikot. Okay? It is about a God who refuses to stop pursuing people. It is about a God who refuses to stop pursuing people. Kasi mayroon tayong mga sariling plano. Amen? Meron tayong mga sariling gana na nais natin mangyari at maganap. Pero ngayong umagang ito, amen,